Ikasampung kabanata ng Roses Are Red. Mas maaga kaysa dati nang dumating si Michelle sa opisina kinabukasan. Sunod-sunod ang schedule ng ipinatawag niyang mga meeting at ibig niyang paghandaan ang bawat isa roon. Sa pagitan ng mga meeting, tinawagan din ng dalaga ang business partners sa Hong Kong at Singapore. Tiniyak niya sa mga iyon na tuloy ang kanilang deal na bagaman aayusin pa ang bagong incorporation papers ng RMI at the most ay 1 buwan lang madidelay ang pagbubukas ng outlets ng Rainbow sa Lucky Plaza at sa mall malapit sa Statue Square. Nang mag-aalas 2 ng hapon, ang general staff meeting naman ang pangunguluhan ng dalaga. Kalalabas pa lang ni Michelle sa kanyang private office nang tumawag si Gilbert. Sabi ni Tanya, "Will you take the call now, ma'am? Or shall I ask him to call back later?" Kinuha ni Michelle ang telepono sa sekretarya. Nasa mesa pa niya ang huli pero handa na rin ang mga dadalhing dokumento para sa meeting. "Hello, Gilbert? How are you?" Sinikap ni Michelle na huwag haluan ng kahit anong emosyon ang kanyang tinig. "Okay na ako ngayon, Michelle." Sagot ng binata sa telepono. "Ikaw, how are you doing?" Sagot ni Michelle. "Hanggang leeg ang trabaho but otherwise, I think I'll be fine, Gilbert. I've got a lot to tell you, you know." Sabi ni Gilbert. Una roon, ibig kong mag-apologize sa abrupt kong pag-alis sa office ni Attorney Lagdamayo kahapon. Nabigla kasi ako sa binasa niyang will. "Specifically?" tanong ni Michelle. "Doon sa bahaging nagsasaad na sa akin ipinamana ng kuya mo ang majority ownership sa Rainbows?" "Ipokrito ako," sabi ni Gilbert, "kapag sinabi kong hindi, Michelle. But anyway, nakapag-isip na ako. Malaki rin naman ang iniwan sa akin ni kuya, so why should I gripe?" Sabi ni Michelle sa sarili. Indeed, why should you? Hindi niya iyon inilakas. Masyadong masakit iyon para sa binata. Patuloy ni Gilbert. "Tumawag ako para sana yayain kang mag-dinner mamaya. Kahit saang restaurant dyan sa Ortigas Center. Susunduin kita riyan after office hours." Well, alanganin si Michelle kung pagbibigyan si Gilbert. "Please, Michelle," pakiusap ni Gilbert. "Gusto kong ikonsulta sa iyo ang isang importanteng bagay. Well, at least, importante para sa future ko." Napasulyap si Michelle sa kanyang sekretarya. Isinesenyas ni Tanya ang oras. Late na sila sa staff meeting. Inoohan ni Michelle ang paanyaya ni Gilbert. Pero niya, "Ayokong masyadong gabihin, okay? Magbibit-bit ako mamaya ng mga pag-aaralang papeles para mabasa ko pag uwi ng bahay." "Yes, I understand," sagot ni Gilbert. "Alam kong importante sa iyo ang pagpapalago pa sa RMI. Kaya nga sa iyo iyon ipinamana ni kuya, di ba? He knew how capable you are." Pagbaba ni Michelle sa telepono, hindi niya malaman kung papuri o pag-uyam ang lakip ng huling binitiwang mga salita ni Gilbert. Sa kalagitnaan ng staff meeting, may tumunog na cellphone. Nagpang-abot ang naguguhitang mga kilay ni Tanya. Siya kasi ang binilina ng kanilang lady boss na magpagunita sa lahat ng nasa meeting na i-off o kaya'y ilagay sa silent or vibrate mode ang dala nilang cellular phones. Kahit nahihiya, tiningnan ng staff ang kanilang cellphone.
Chinek kung kanila ang tumunog. Pero hindi naman. Naka-silent at naka-vibrate mode ang mga iyon. Patuloy ang pag-ring ng telepono. Ang tunog niyon ay nanggagaling sa direksyon ng nagpe-preside sa meeting, kay Michelle. Namula sa pagkapahiya ang dalaga nang ma-realize na ang cellphone sa bulsa ng suot niyang blazer ang tumutunog. Dinukot niya iyon, humingi ng excuse sa mga kaharap. Nagkatinginan ang takang-takang staff. Alam ng lahat na ayaw niyon ni Michelle ang magbaon ng mobile phone at maistorbo sa gitna ng mahalagang usapan na siyang eksaktong nangyari. Nakatayo si Michelle, ilang hakbang ang layo buhat sa okupadong mesa. Tumalikod siya sa staff, pagkaraang sambitin ang suyang yes sa cellphone. Siyempre, si Edmond ang nasa linya. Nito, is it a bad time to call? Sinabi mo pa, sabi ni Michelle. I'm in the middle of a meeting. Oops. Sorry. Hinging paumanhin ni Edmond. Itatanong ko lang sana kung gusto mong sumama ngayon sa morgue. What for? Bulalas ni Michelle. Sasamahan namin ng kinuha kong private investigator ang isang posibleng makapag-identify sa babaeng kasamang namatay nina Sophie at George sa motel room. I'll pass, sagot ni Michelle. I'm up to my neck with serious work. Magtratrabaho ka ba hanggang gabi? Tanong ni Edmond. No, sabi ni Michelle. Pwede ba kitang daanan sa office mo, Michelle? Let's have an early dinner. Tanong ni Edmond. Sorry, may natanguan na ako, sabi naman ni Michelle. Matamlay na nagpaalam na si Edmond. Nang i-off at ibulusang muli ni Michelle ang cellphone, umikot na siya paharap sa mga kamiting. At nagitla siya pagkakita sa mga iyon. Tila iisang tao na nakatutok sa kanya ang puzzled at amused expressions. Para nakita lang siya ng mga itong may sariling cellphone at may kausap doon sa gitna ng meeting. Inignora ni Michelle ang ekspresyon ng kanyang mga tao. Hinatak niya ang kanyang upuan at pagkaupo roon, sabi niya, nasaan na tayo sa ating diskusyon? Halos 5:00 na nang matapos ang meeting. Habang pabalik sa kanyang private office, tinanong si Michelle ni Tanya kung ibig niyang magpa-overtime. Not tonight, sagot ni Michelle. Bukas na lang siguro. Oo nga, ma'am, sagot naman ni Tanya. Para makapahinga ka ng maaga. Hindi rin ako siguro makakatulog ng maaga, sagot ni Michelle. I'm going to take home some documents. Sa bahay ko babasahin. At saka, susunduin ako ni Gilbert. Inimbita niya ako mag-dinner sa labas. Baka maya-maya lang, narito na yun. Sure enough, hustong 5:00 ay heto na si Gilbert. Pero may mga kausap pa noon si Michelle sa telepono. Sumenyas ang binata na maghihintay na lang siya sa labas. Sa reception area, nakaharap ng mesa ng sekretaryang si Tanya. Inabot ng halos 1 oras sa telepono si Michelle. Mga kadigil sa negosyo ang kausap ng dalaga. At isang bagay na imposible niyang gawin ay ang madaliin ang pakikipag-usap sa mga iyon. Basta profit margin ng Rainbow's outlets ang nakataya, kesa hoda kahit sino pa ang mamuti ang mga mata sa paghihintay kay Michelle. 6:00 na sila nakababa ng labi ni Gilbert.
Pero iyon ang oras na makapal ang mga tao sa labi ng gusali. 6:00 ang karaniwang tapos ng office hours sa iba pang mga tanggapan doon. Uwian na ng karamihan ng mga kawani roon. Kamo hindi pa rin nagdala ng kotse niya si Michelle, ang kay Gilbert na lang ang gagamitin nila. Anya rito, pwede ba? Hihintayin na lang kita rito sa harap. Tinatamad akong maglakad sa parking lot. Okay, no problem, sagot ni Gilbert. Habang naghihintay sa kotse, naisip ni Michelle ang sinabi kagabi ni Edmond, na inabangan siya nito sa kanyang paglabas sa gusali at pagkatapos ay sinundan siya nito hanggang sa makarating siya sa bahay. Luminga-linga si Michelle, naghanap ang kanyang mga mata. Baka naroroon uli si Edmond at nakaabang sa kanya. Pero hanggang sa dumating si Gilbert, hindi nakita ng dalaga ang anino ni Edmond o kung nakapark ang kotse niyon sa malapit. Hindi rin niya iyon nakita. Sumakay na siya sa unahan ng kotse ni Gilbert. Mas tumamlay si Michelle. Na-realize niya kasi kahit anino lang ni Edmond ay ibig niyang mabanaagan ng gabing iyon. Malayo-layo na ang kotse nang lumabas buhat sa pinagkublihan ang kanina pa nakamasid kay Michelle. Nag-aapoy sa selos ang mga mata niyon. Sa isang restaurant, doon din sa Ortigas Center, nagtuloy sina Michelle at Gilbert. Pili ang mesang ipinareserba ng binata. Nasa dulo iyon, malayo sa karamihan ng iba pang mga mesa, tamang-tama para sa seryosong pag-uusap. Pagka-order, sinimulan na nila iyon. Sabi ni Michelle, alam kong hindi ako dapat mag-apologize dahil sa akin napunta ang malaking bahagi ng pundar ng kuya mo. Still, I want to say sorry. Ikaw ang nearest blood relative ni George at parang unfair sa'yo ang iniwan niyang will. I wish to assure you, Gilbert, I had nothing whatsoever sa desisyon ng kuya mo. You're right, Michelle, sabi ni Gilbert. You should not apologize. Kung mayroon mang dapat humingi ng sorry, ako yun. Ngumiti si Gilbert sa puntong ito. Masyado bang obvious kahapon? Pagkabasa ni Atty. sa will ang disappointment ko? Umalis kang hindi halos nagpaalam. Paalala ni Michelle sa kausap. At marami kang na-miss na iba pang mga ipinaliwanag ni Atty. Lagdameo. I was shocked, sabi ni Gilbert. I hope you understand. Oo naman, naiintindihan ka namin, sabi ng dalaga. Tulad ng sinabi ko kanina, patuloy ni Gilbert. I did a lot of thinking buhat kahapon at gusto ko sana iyong i-share sa'yo. Baka mapayuhan mo ako. Sige, bakit hindi? Pag-encourage ni Michelle sa kausap. Iniisip kong ibenta ang shares sa country club at blue chip stocks, simula ni Gilbert. At kung kulang pa ang raise kong pera galing doon, baka ibenta ko rin ang bahay na bigay ni Kuya. Saan ka titira? Tanong ni Michelle. I understand. Nilis mo lang ang tinitirahan mo ngayong condominium unit, hindi ba? Hindi gaanong problema ang tirahan ko, Michelle, sagot ni Gilbert. Ang priority ko ay makapag-raise ng sapat na halaga para mabili ko ang ibinigay na shares kina Titaan at sa mag-asawang katiwala namin. Napamulagat si Michelle. Bakit?
kunot noong tanong ni Gilbert dahil sa nakitang reaksyon ng dalaga. May problema ba kung gustuhin kong maging bahagi ng business na pinasimula noon ng parents namin ni Kuya? Of course, hindi ko pa ito nababanggit kina Tita Ann. Pero kapag ipinaliwanag ko sa kanila ang intensyon ko na gusto kong maging active partner sa Rainbows, siguro pagbibigyan nila ako. Noon isinilbi sa dalawa ang mga in-order nilang pagkain. Pagkahain yun ay saka sumagot si Michelle. Aniya, maliwanag ang provision sa will ng kuya mo, Gilbert. Ayon doon, sakaling mag-decide ang Tita Ann mo at ang mag-asawang Suva na ibenta ang shares nila, akin ang first option yon. At sakaling tumanggi akong bilhin ang 15% nila sa RMI, ako at ako lang ang pwedeng mag-nominate kung kanino nila iyon ipagbibili. Halatang halata ang pagtakas ng kulay sa mukha ni Gilbert. At the moment, dugtong ni Michelle, tandisang inignora ang dagdag na shock sa ekspresyon ng kasalo. Malayo ang isip ko roon. Kung ibig kong i-acquire ang parte ni na Tita Ann. Pero isang ideyang nakatabi sa sulok ng utak ko, sakaling ibenta nila ang 15% nila, ay i-offer iyon sa mga empleyado ng Rainbows. Ayaw mo akong isama sa ideyang iyon, Michelle? Seryoso si Gilbert. Natilihan si Michelle. Masyadong unexpected ang tanong na iyon ng binata. Ngumiti si Gilbert. Nito, don't answer that one, Michelle. At least, saka na. Ayokong isipin mo na pinipressure kitang gumawa ng mabigat na business decision sa isang iglap. Pero kung pwede mong pag-isipan, tumango naman si Michelle. Aniya, that I can do. Saka pa lang nila sinimulan ang pagkain. Pero kung si Gilbert ay obvious na nawala ng gana, si Michelle ay tamilmil sa pagsubo. Wala sa hinagap niyang interesado ang kapatid ni George na maging aktibo sa pagpapatakbo ng Rainbows. Naalala ng dalaga ang noon ay mga comment ni George kay Gilbert. Ni George, ni Katiting ay walang business sense ang bunsong kapatid, na ang alam lang niyon ay magpasarap sa buhay. Ngunit si George din ang nagbigay ng katwiran sa pagiging happy-go-lucky ni Gilbert. Pinalaki raw iyon ng parents nila na spoiled, and to some extent, si George ay naging katulong din sa pag-spoil sa kaisa-isang kapatid. Nagtaas ng tingin si Michelle sa puntong iyon. Ibig niyang masdan si Gilbert. Ang tantyahin kung nag-mature na ito sa wakas kaya gustong mag-participate sa RMI. Sa pagsulyap niyang iyon sa kasalo, nakatingin din pala ito sa dalaga. Nagulat si Michelle. Ngumiti si Gilbert. Nito sa dalaga. You know, you're more beautiful now than when I first met you. And I cannot help but think, ang laking swerte ni Kuya ng araw na ipakilala kita sa kanya. Sa loob-loob ni Michelle, balak pa yata ni Gilbert na ligawan siyang muli. Obvious na interesado pa rin kay Michelle ang naging dating manliligaw na si Gilbert. Maaapektuhan ba niyon ang nagbabangong pagtatangi ng dalaga para kay Edmond? Ngunit sino ang selos na selos kay Michelle? May kinalaman ba iyon sa suspetsang sinadya ang pagkamatay ni na George at Sophie? At sino ang babaeng namatay
sa loob ng motel room na hindi pa nakikilala hanggang sa mga oras na iyon. May parating na isa pang trahedya sa buhay ni Michelle at Edmond. Abangan